Hello everyone, this is Hendrix and welcome to my channel. Sa video na ito guys, wala akong ibang gagawin kundi ang magdadaldal sa harapan ng camera na to. Marami nagre-request sa akin lalo na sa Facebook, pinipm ako, mini-message nila ako na gumawa daw ako ng video about flower horn breeding. Eh ang problema kasi wala nga akong breeder, so hindi ko mapakita actual yung nangyayari pag nagbe-breed. Pero ito, itatry ko pa rin, i-explain na lang sa inyo siguro. So yun guys, kung nagpaplano kayong mag-breed ng flower horn, marami kayong dapat isipin na bagay. So ngayon, i-explain ko sa inyo yun isa-isa. Kaso masyadong mahaba yun. So ang gagawin ko, maglalagay na lang ako ng part by part. Para ayun, hanggang sa simula, hanggang sa matapos yung breeding process. Kung ano yung mga dapat nyong gawin, tsaka kung ano yung mga bagay na dapat meron kayo. Pero bago ko simulan ng lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, click nyo lang yung subscribe button tsaka yung notification bell para ma-notified kayo pag mag-upload ako ng mga bago kong videos. Para makita nyo rin yung mga past videos ko, yung mga dati ko na-upload na. Marami rin kayong matututunan doon. Sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano ang preparation sa pagbe-breed ng flower horn. Hindi yan basta pagsasamahin nyo lang yung male flower horn at female flower horn sa isang tank. Hindi yun ganun kasimple guys. Kung real talk lang, mahirap talaga mag-breed ng flower horn. Ang dami nyong kailangan gawin. Pero hindi yun sapat na rason para wag nyong gawin yun. Kasi nakaka-enjoy din naman na mag-breed ng flower horn. Tsaka bukod doon, maaari ka talagang kumita sa pagbe-breed ng flower horn. Yung unang bagay na kailangan sa pagpe-prepare sa pagbe-breed ng flower horn ay kailangan kumpleto ang gamit nyo. Kailangan nyo na extra tank kasi pag naka-breed kayo, may iwan dun yung fry. So yung breeders nyo, kailangan alisin nyo yun doon sa tank na yun at dapat meron kayong paglipatan na ibang tank. Kailangan nyo rin ng clay pot o kaya ng tiles kasi doon mangingitlog yung female flower horn nyo. Mas control nyo kasi pag nandun yung mga eggs. Kasi pag doon lang sila nangingitlog sa bottom, ang hirap kasi i-segregate nung yung mga mag-aamag, magkakamolds na eggs. Kasi hindi naman lahat yan mabubuhay. May magkakamolds tapos yung iba gagalaw. Kung sakaling maging successful yung breeding. Tapos guys, kailangan nyo rin ng aquarium heater. Kasi kailangan maging stable yung tubig nila para condition talaga sila pag nagbe-breed sila. Tsaka kailangan din yung sa fry, sa eggs. Kasi pag mas mainit yung temp, mas mabilis mag-hatch yung eggs natin. So yun, mga 2 days lang kung sakali maging successful kayo. 2 days gagalaw na yung mga eggs nyo, magiging na yan, wigglers. Tapos kailangan nyo rin syempre ng divider. Kasi hindi nyo naman sila agad-agad ipagsasama sa sa tank eh. Hindi nyo naman ilalagay ng sabay yung male tsaka yung female doon. Kailangan i-divide nyo sila. Ituturo ko yung next video pero ngayon, sinasabi ko lang sa inyo, kailangan nyo ng glass divider. Yung magkakakitaan sila. So yun lang yung mga gamit na dapat prepared kayo bago kayo mag-breed ng flower horn. Kailangan meron kayo lahat nun. Next na kailangan nyo i-prepare sa pag-breed ng flower horn, syempre yung mga breeders nyo, male and female. If magbe-breed kayo ng flower horn, kailangan piliin nyo yung gusto nyong quality ng breeders. Kasi yun lang naman yung magiging nung anak nila eh. Yung traits na makukuha nila doon sa male at female breeders nyo na flower horn. Maghahalo lang yun at yun yung lalabas dun sa mga magiging anak nila, sa magiging fry nila. So kung ano yung gusto nyong type, kunyari ZZ, mag-pair kayo ng dalawang ZZ, yun, okay na yun. O kaya kung gusto nyo Kampa ZZ, hanap kayo ng magandang Kampa o ZZ. Depende sa inyo kung ano yung Kampa or ZZ, kung yung male or female. O kung gusto nyo yung Kampa talaga, parehas Kampa na breeder ang piliin nyo para yun, Kampa rin ang lalabas. Dapat yung mga breeders nyo, mature na dapat sila. Yung female dapat nakapag-itlog na yon ng mga 2 to 3 times para sure na marami na talaga siyang eggs na ilalabas. Pwede na i-breed yun. Pero pwede rin naman i-breed bago pa mag-itlog. Kung alam nyo kung ano yung tsura o kung alam nyo kung paano tignan. Ako kasi alam ko na yun eh, bago mangitlog yun. Alam ko na mangingitlog siya kahit first time pa lang. Yung iba kasi syempre, mga baguhan lang, hindi nila alam yun. Kaya mas maganda kung bibili kayo ng female na breeder. Bilhin nyo yung nangingitlog na. Hingan nyo ng picture yung bibilan nyo kung picture na kasama ng female breeder yung eggs. Kasi minsan sinasabi nila nangitlog na kahit hindi naman. Maraming ganyang seller. Ang dami kong kilalang ganyan. Makabenta lang kasi. Sa male breeder naman, kung bibili kayo ng male breeder, bilhin nyo yung mga 8 months old pataas para siguradong matured na sila. Kasi yun yung mga age na pwede na silang i-breed. Pero hindi pa rin natin sure yun kung magbe-breed talaga sila. Kaya kailangan natin subukan din.
pag sinabi naman ng seller na na proven breeder na sila, dapat may anak na talaga silang maipakita. Kung proven na yon, tsaka yun, pwede kayong bumili ng ganon kaso mas mahal. Pasensya na kayo, medyo may maingay yung baby ko sa background, medyo madaldal na kasi ito eh. Ika dito baby. Ay ka sa camera. Hello! Ayan baby ko. So yun guys, kung kung kompleto na yung gamit nyo pag breed, tapos meron na kayo na piling breeding pair, male and female na quality sa tingin nyo na yun, gusto nyong maging breeders nyo. Ang pinaka-importanting i-prepare nyo, yung sarili nyo. Kasi yung pag-breed ng flower horn, hindi yan basta ganun-ganun na lang na ginagawa. Kailangan dyan oras, time, effort, ng knowledge. Marami. Hindi lang siya basta andun lang kahit mag-breed kayo. Marami kayong factors na dapat isipin. Lalo na sa sarili nyo, dapat prepared kayo. Kasi kung hindi, wala, magiging lang yan. Parang hindi kayo magiging successful talaga. Kasi mahirap aabangan nyo Aabangan nyo yung mga itlog, yung isang aggressive na isda. Ang hirap pagsamahin ng dalawang aggressive na isda, tapos pagsasamahin nyo, talagang mag-aaway yan. Dapat alam nyo yung gagawin nyo. Pero syempre, sa susunod na video ko na yun ituturo sa inyo. Kasi ngayon, preparation pa lang tayo. So yun nga guys, pag magbe-breed kayo, kailangan prepared kayo. Kasi once na pinagsama nyo yung male breeder nyo, tsaka yung female breeder nyo sa isang tank, andun na yung process na magbe-breed sila. Kailangan nyo na bantayan yun. Tignan nyo na yun. Kasi yun nga, ilang araw lang magiging na yan kung tama yung pagkakondisyon nyo ng mga breeders nyo. Ilang araw lang pwede na mangitlog yung female. Tapos ilang araw lang dapat na-paired nyo na sila. O nga pala, sa pagkakondisyon ng female and male sa pagbe-breeding, yung female madali lang naman yan busugin nyo lang lagi pero wag nyo i-overfeed. Ako ang ginagawa ko, pellets lang ang pinapakain ko sa mga breeders ko. Kasi mas safe yun kaysa pakakainin nyo sila ng live food. Baka magkasakit pa sila doon. Syempre yung breeder nyo, yun yung magiging pundasyon nyo para sa breeding. Hindi sila pwede magkasakit. Tsaka kung bibili kayo nun, mahal talaga ang breeder. Ilang libo, thousands ang gagastusin nyo para makabili kayo nun. Tapos ayun nga guys, kung magbe-breed na kayo, make sure na may time kayo. Ako nagbe-breed ako pag alam kong hindi ako aalis. Kayo, kung may mga trabaho kayo, mag-breed kayo kung rest day nyo na. Siguro bago kayo mag-breed, isa lang nyo na ng Friday, tapos pwede kasi siya na Sunday mag-itlog na yan o kaya kung talagang kondisyon yung mga breeders nyo, Saturday lang mag-itlog na yan. Ganun kabilis lang yun kasi pag na-prepare nyo sila na maayos nga. Ngayon, mas magagawa nyo, mas makontrol kung kailan sila mangingitlog pag ang male breeder nyo at ang female breeder nyo magkahiwalay ng tank na hindi sila nagkakakitaan. Ganun yung ginagawa ko yung mga male breeder ko nakasolo lang sila sa isang tank. Tapos yung mga female breeders ko magkakasama na nakadivider sa isang tank na walang kasamang male. Kasi once na pinagsama nyo na yung male and yung female nyo, mag-iinit yung dalawang yun kasi nakakita sila ng ibang offspring na ibang gender, di ba? Parang sa tao lang din, pag nakita sila ng maganda, gano'n, parang gano'n. So yun na nga, once na pinagsama nyo na yung male breeder nyo at female breeder nyo, possible na mangitlog sila agad within 24 hours, 48 hours. Pero minsan matagal din, mga 1 week. So kailangan bantayan nyo talaga. So ayun guys, yung mga tip ko sa inyo na bago kayo mag-breed ng flower horn, kailangan ready yung gamit nyo, kailangan ready yung breeder nyo, tsaka ready nyo yung sarili nyo para sa pag-breeding ng flower horn. Abangan nyo yung susunod kong video about flower horn breeding. Hindi ko rin naman patatagalin yun ilang araw lang mag-upload na ako ulit. Shoutout to all my friends and subscribers in India. Bukod sa Pilipinas kasi alam ko marami ring nanonood sa akin dyan sa India. Shoutout to MJ Di Matatak, kay MJ Villegas. Shoutout kay Graham Armad Palasigi, Kyle Eric Malinaw, at kay Christian Ordones. Happy peacekeeping sa inyong lahat dyan. Shoutout din nga pala kay Daniel Tan at kay Nice Guy PH. Shoutout din kay Clyde Ivan Seya. Ayun guys, sana wala akong nakalimutan. Shoutout sa inyong lahat kung sino man yun. May nakalimutan ako. So yun guys, tapusin ko na yung video na ito. Maraming salamat sa panonood. Out.